The Book of Psalms. Psalm 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and show him my salvation. Come and be blessed. A
Attend our church services and experience God in your life now. For prayers, free home Bible studies, and other inquiries, please feel free to contact us through the following details. The Book of Psalms. Psalm 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and show him my salvation. Come and be blessed. Attend our church services and experience God in your life now. For prayers, free home Bible studies, and other inquiries, please feel free to contact us through the following details.
ating nararanasan. Salamat sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat sa Kanyang pangako na sa bawat araw, hindi niya tayo pababayaan at lagi niya tayong sasamahan. Glory to God. Kaya sa umagang ito, ating luluwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon, ating awitin ang luwalhatiin. Glory to God. At sa umagang ito, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay, tanda ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Oras na ito, Panginoon, sinasamba ka namin sa kagandahan ng iyong kabanalan. Papahirin mo ang aming mga luha, ilawan mo ang aming landas. Kung maulap man ang aming daraanan, ikaw ang liwanag na aming tanglaw. Panginoon, nawa kami ay katagpuin. Sa aming pagsamba ika'y luwalhatiin. Kung may karamdaman Glory to man, God. Hallelujah. kami pagalingin. Kung may kalungkutan man, kami aliwin. Papahirin mo ang aming mga luha, iilawan mo ang aming landas. Kung maulap man ang aming daraanan, ikaw ang liwanag na aming tanglaw. Panginoon, nawa kami ay katagpuin. Sa aming pagsamba ika'y luwalhatiin. Praise the Lord. For the meditative reading, it will be ministered to us by Pastor Alejo Ruiz. Glory to God. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 115 sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 11, the book of Psalms chapter 115 verses 1 to 11. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kaniyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila.
Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. O sambahayan ni Aaron, magsitiwala kayo sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, ating ihanda ang ating mga puso at isip sa salita ng Diyos at ito'y paglilingkod sa ating ng minamahal na Presbyter Charlie Magbata. Glory to God. Patuloy nating purihin at luwalhati ng pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. I love to worship you, my God. Glory to God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as Lord. Praise the Lord. Luwalhati natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa umagang ito, sapagkat ibinangon mo kami na ang aming pangangatawan ay malakas at malusog. Salamat dahil ikaw ang nag-iingat na patuloy sa amin, at hindi lamang gayon ang ginagawa mo sa amin, kundi ang iyong mga salita ay laging nagbibigay sa amin ng kakayanan para ikaw ay mapaglingkuran, dahil ang iyong salita ay totoong aming mapagkakatiwalaan. Sa umagang ito, sa aming paglapit sa mga pananalangin, kami nagkakaisa sa aming mga dako na kinaroroonan, na bulayin ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan, upang kami ay magtamo sa amin sarili ng katiyakan at tagumpay sa aming pananampalataya. Pangasiwaan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa lahat. Tayo ngayon ay dadakong muli sa ating panalangin. At sa ganitong paraan, ang ating buhay ay patuloy nating na ipagtatagumpay, dahil ang pakikipag-ugnay natin sa Panginoon ay hindi napapatid o nagpapatuloy. Ang ating bubulaying katotohanan ay masusumpungan po natin sa aklat ng Hebreo sa kabanata na 6 mula sa talatang 13. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, na sinasabi, sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. So ating papaksain ang isang paksa. Ano ang kahulugan
ng salitang ipangako ng Diyos ang kaniyang sarili. Dahil dito sa aklat ng Hebreo sa 6, talatang 13, maliwanag yung sinabi sa atin. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili. Ano ang kahulugan yan? Na ipinanumpa ng Diyos ang kaniyang sarili. Bakit sarili niya ang ginamit? Hindi siya gumamit ng iba. Wala siyang ibang dinahilan, kundi nang mangako siya kay Abraham, ang garantiya niya ay ang kaniyang pagiging Diyos. Ano ang kahulugan niyan sa atin? O sa mga mananampalataya noon na naniwala sa pangako ng ating Panginoon. Una, mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay nangangahulugan ng kaniyang nagpapatuloy na presensya. Pag ang Diyos ang nangako, nangangahulugan yan ng abiding presence of God. Tingnan natin sa Lumang Tipan ang pangyayari sa buhay ni Josue. Sa chapter 1, bababasa natin sa verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. So pag ang Diyos pala ay nangako, mga minamahal, nangangahulugan niya ng abiding presence of God. Nagpapatuloy na presensya ng Diyos sa atin. Dahil sabi ng Panginoon, kahit saan ka pumaroon, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Diyos lang ang magagawa niyan. Ngayon, ano ang kahulugan niyan kung ang Diyos ay sumasa atin lagi? Ito ay nangangahulugan ng mabuting kapalaran. Pag ang Diyos ay sumasa atin, nangangahulugan niya ng mabuting kapalaran, magandang kapalaran. Kung itataas natin ang pagbasa, mga kapatid, sa chapter 1, verse 7 and 8 ng Josue, ganito ang masusumpungan natin. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Tandaan niyo yung salita, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Bakit? Dahil ang nagpapatuloy na presensya ng Diyos ay suma sa atin. Ibababa pa natin sa verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So pag ang Diyos ay sumasa atin, sapagkat yan ang kaniyang pangako kay Abraham, wala siyang ibang ipinanumpa kundi ang kaniyang sarili. Pag ang Diyos ay sumasa atin, ang ibig sabihin niyan, ang nagpapatuloy na presensya ng Diyos ay nangangahulugan ng mabuting kapalaran. Nangangahulugan yan ng prosperity. Katunayan sa English, ang ginamit yan ay prosper.
kaginhawahan. Yan ang ibig sabihin yan. So napakalaking bagay na maunawaan natin na yung salita ng Panginoon, ako'y sumasa inyo, ay isang napakagandang pangako na Diyos lang naman talaga ang makagagawa. Dahil ang sabi niya, saan ka man pumaroon, ako'y sumasa iyo. At yan ay nangangahulugan ng mabuting kapalaran. Nangangahulugan yan ng kaginhawahan. Yan ay nangangahulugan din ng malaking awa ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Dahil ang nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pababayaan. Purihin ang Panginoon. Yan ang nangyari sa buhay ni Josue at ni Caleb. Kung babasahin ninyo ang buong aklat ni Josue, may time na sinamarize na ni Caleb ang mga pangyayari matapos na sila ay makapagtagumpay sa kanilang kaaway, sinamahan sila ng Panginoon. At may panahon na ngayon na si Caleb ay hihingi na ng kanyang bahagi. Ito yung pangyayari na sinabi ni Caleb. Kanyang binalikan ang pinasimulan nila noon ni Josue nang sila ay kasama pa ni Moses. At nung iwan sa kanila ang pamamahala sa bayan ng Israel, kung paanong sinabi ng Diyos na ako'y sumakay Moises, ako din ay sumasa inyo, ganun nga ang ginawa ng Diyos sa kanila. Eto ngayon, panahon na ng partihan. Kumbaga, nagtagumpay sila doon sa kanilang mga laban. Kailangan ng bigyan ng reward. At ito yung sinabi ni Caleb kay Josue sa chapter 14 ng Josue. Sabi sa ating teksto, sapagkat nabigyan na ni Moises ng mana ang 2 lipi at ang kalahating lipi sa dako roon ng Jordan, ngunit sa mga lipi o sa mga Libita ay wala siyang ibinigay na mana sa kanila. Sapagkat ang mga anak ni Josue ay naging 2 lipi, ang Manases at ang Ephraim. At hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Libita. Okay, tingnan natin dito sa verse 5. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang binahagi ang lupain. Ngayon, dito sa chapter 14, ituloy na natin dito sa 7. Ako'y may 40 taon nang ako'y suguin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula sa Cades Barnea upang tiktikan ang lupain at aking dinalhan ng sagot siya ng gaya ng sa aking puso. Gayon may pinapanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan, ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kung Diyos. At si Moises ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutungtungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon narito, inginingatan akong buhay ng Panginoon gaya ng kanyang sinalita nitong 45 taon mula ng panahon na salitain ng Panginoon ang salitang ito kay Moises samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon narito, sa araw na ito, ako'y may 85 taon na. Gayon may malakas pa ako sa araw na ito, na gaya ng sa araw na suguin ako ni Moises, kung paano ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din ng paglabas pumasok. Tapos kung itutuloy na natin dito mga kapatid, sabi sa verse 13, binasbasan siya ni Josue at kanyang ibinigay ang Hebron at kay Caleb na anak ni Jepon na pinakaari niya. Kaya't ang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Jepon na sinizeo hanggang sa araw nito sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon
ang Diyos ng Israel. Kaya yung pinangako ng Diyos sa kanila, tinupad ng Panginoon. Anong naging puhunan nila? Sumunod na lubos sa Panginoon. Kaya pag tayo ay sumunod na lubos sa Panginoon sa Kanyang mga pangako, ang tatamuhin natin ay biyaya at pagpapala na mula sa Panginoon. Ito ang mga pangyayari na talagang pinangyari ng Diyos sa buhay ni Caleb at sa buhay ni Josue. Kaya kung tayo ay mananangan sa pangako ng Diyos, yan ay nangangahulugan ng nagpapatuloy na presensya ng Diyos sa atin, at yan ay nangangahulugan ng ating tagumpay. Nangangahulugan na ang Diyos ay pagpapalain tayo saan man tayo pumaroon. Totoo ang salita ng Panginoon. So pangalawa, mga kapatid, hindi lamang nangangahulugan yan ng ang Diyos ay mangako kay Abraham na ipinangako ang kanyang sarili. Yan din ay nangangahulugan ng pagsasangkap ng Diyos ng kakayanan. Pag ang Diyos ay nangako sa iyo, sabihin mo mang mahina ka, sasangkapan ka ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Si Josue, katunayan, nang tawagin ng ating Panginoon, maraming palusot, ika nga. Maraming dahilan. At ang kanyang dahilan, parang ano din, parang sabihin natin, parang tama din yung kanyang dahilan. Pero mga kapatid, tingnan natin sa chapter 4 ng Exodus. Sa verse 10, ito yung pag-uutos ng Diyos kay Moises na dito sa unang pagkakataon, nakipag-usap din siya, pero tumatanggi siya. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan. Kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. So, ubod, tanggi ng tanggi siya. Ayaw talaga niyang magpagamit eh. Ayaw niya. Kung ano-ano mga dinahilan niya. At yung mga dahilan niya, parang kapanipaniwala din. Talagang sabi niya, hindi ako marikit mangusap. Disqualified na ako dyan. Tapos sabi pa rito, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Sobra naman yung kanyang parang lumalabas tuloy, hindi na siya marunong magsalita. Ngayon, sa verse 11, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? So dito, pinapakita lang ng Panginoon na pag siya ay tumawag at pag siya'y nangako, yung tao na magsasabing wala siyang kakayanan, sasangkapan siya ng Diyos ng kakayanan. So ano ang nangyari? Siyempre, alam natin kung ano ang nangyari. Si Moises ay sumunod sa Panginoon. At isipin natin, mga kapatid, kung ano ang malaking pakikipagbaka ni Moises. Isipin mo, dadalawa lang sila ni Aaron na humarap doon sa Paraon. Ang kanilang kalaban ay isang kaharian. Mabuti sana kung isang tropa lang yun. Ano ang kanilang binangga? Ang kanilang binangga ay isang malaking kaharian. Makapangyarihang bansa sa kanilang kapanahunan. Yun nga ang umalipin sa kanilang mga ninuno. Ano ang gagawin? Pero diyan natin makikita na pag ang Diyos ay nangako,
sinasangkapan niya ng kanyang kapangyarihan. Kung si Moises lamang at si Aaron, hindi nila kakayanin ibagsak ang kaharian ng Ehipto. Sino sila para ibagsak ang matatag na kaharian? Pero alam po natin kung ano ang nangyari. Nagtagumpay si Moises at si Aaron na ilabas ang bayan ng Israel sa matagal na pagkakaalipin sa Ehipto. Bakit? Sapagkat sila ay sinangkapan ng Diyos ng kakayanan, sinangkapan ng kapangyarihan ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng mga tanda at himala sa pamamagitan ni Moises. Kaya ang ginamit na salita, ikaw ay parang magiging Diyos sa kanila. Dahil sabi mo, hindi ka marunong magsalita, ikaw ang gagawin kong parang Diyos sa kanila, at si Aaron ay gagawin kong propeta sa kanila. Ano ang nahayag? Mga kapatid, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bayan ng Israel. Nung sila ay pakawala na, humingi pa sila ng ginto. Hindi ko nasasaysayin sa inyo. Basahin na lang ninyo ang aklat ng Exodus. Masusumpungan nyo yan. Binigay ng mga tao, parang nagmamadali mga tao, sige, layas na dito sa amin. Sinasalot na kami rito eh. Gusto na naming manahimik ang buhay namin dito. Habang naroroon sila at hindi pinapakawalan ni Paraon, tuloy-tuloy yung mga nangyayaring hindi mabuti sa kanila. Kaya para maalis na yung mga salot na nangyari, okay na. Kaya doon natin makikita, yung malaking kaharian, kumbaga suko, sa 2 tao lamang na nanguna sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron. Eh di lumabas na sila, hinabol pa sila. Pero doon sa mga pangyayaring yun, may haliging apoy na humarang doon sa mga hukbo ng mga Egyptian. At nung mapunta na sila sa pampang, wala silang mauurungan, gipit na. Hindi na sila pwedeng lumiko pa. Aabutan sila ng hukbo ng Egyptian. At doon naman, hinati ng Diyos ang dagat. At sila ay tumawid sa daan na parang tuyo hanggang makalampas doon sa kabila. Pag ang Diyos, mga kapatid, ay nangako, hindi lamang ang kanyang banal na presensya ay kasama natin, kundi pag ang Diyos ang nangako, kahit dihado ka, kahit wala kang kakayanan, sasangkapan ka ng Diyos ng kapangyarihan at kakayanan. Bakit? Sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo, makapangyarihan sa lahat. Yan ang nangyari sa buhay ni Moses. Kaya, nagtagumpay siya. At kung titingnan natin mga kapatid, napakaganda yung ginamit na salita dito. Kasi dito, yung isulat yung aklat ng Hebreo, sinamarize yan. Kung ano talaga ang mga pangyayari. Nung sangkapan sila ng kapangyarihan, dito sa chapter 11 verse 33, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nagtamo ng mga pangako, nangagkikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsitakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Pag ang Diyos ay nangako, dapat sampalatayanan natin. Purihin ang Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit nang isummarize ito,
puro ito nabuhay sa pananampalataya eh. Kaya pag may faith ka, mga kapatid, yung faith mo, magdadala sa iyo ng tagumpay. Yan ihahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. So, hindi lamang na tayo ay sinasamahan ng Diyos dahil sa kanyang pangako. Pag nangako ang Diyos, tiyak yan, sasamahan ka ng Panginoon. Pag nangako ang Diyos, kahit mahina ka, tiyak, palalakasin ka, tutulungan ka ng Diyos. Yan din ang masusumpungan natin doon sa dagdagan lang natin mga kapatid, sa aklat ng Isaias. Tingnan natin dito sa aklat ng Isaias, sa chapter 41, nang mangako ang Diyos kay Jacob naman. Sabi rito sa verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatwid bagay, silang nakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala." Pag ang Diyos ay nangako, sasangkapan tayo ng kakayanan, sasangkapan tayo ng kapangyarihan. Ang kailangan natin, sumampalataya sa Kanya. Paniwalaan natin na ang sinabi ng Diyos ay pangyayarihin niya. Siya'y hindi tao na magsisisi, ni anak ng tao na magsisinungaling. Ang sinabi ng Diyos, pangyayarihin niya. Ang sinalita niya, gagawin niya. Purihin ang ating Panginoon. Ikatlo, mga kapatid, hindi lamang na tayo ay binibigyan ng kakayanan ng Diyos, kundi higit sa lahat, pag ang Diyos ay nangako sa atin, tiyak ang tagumpay. Tiyak ang tagumpay. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa kaniyang sarili. Dahil alam natin siya ay tinawag ng Panginoon, marami siyang pakikipagbaka. Pero ano ang kaniyang sinabi sa kaniyang mga sulat? Halimbawa, ang sulat niya kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo, mababasa natin sa chapter 4, verse 7, verse 8. "Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita." Iyon pang sinin ang salita na ginamit ni Apostol Pablo. Sa pakikipagbaka, ano ang nangyari? Ako ay nakipagbakang mabuti. Ano pa? Sa takbuhin, natapos ko ang aking takbuhin. Sa pananampalataya, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya pag tayo ay sumampalataya sa pangako ng Diyos, tiyak ang tagumpay. Hindi tayo mabibigo. Purihin ang ating Panginoon. Maraming mga dinanas si Apostol Pablo sa kaniyang buhay. Pero, ang laging makikita natin ay ang pagpapalakas ng Diyos sa kanya. Tinan din natin mga kapatid sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo. Halimbawa, ang mga pagtitiis, ang mga pag-uusig, mga panganib na kanyang dinanas.
nang siya ay tawagin ng ating Panginoon. Tingnan natin ang sabi sa 2 Korinto 11. Ito, napakarami ito pero mas magandang basahin natin para alam natin kung ano at no itong mga dinanas ni Apostol Pablo. Pero sa kabila nito, mga kapatid, siya ay nagtagumpay. Sa mga Hudyo, makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang lang isa. 2 Korinto 11:24 hanggang sumusunod na talata. Maikatlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, maikatlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban, sa mga ilog, mga panganib sa mga tulisan, mga panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa bayan, mga panganib sa ilang, panganib sa dagat, mga panganib sa gitna ng bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Pero mga kapatid, tingnan natin sa ibang mga paggamit niya ng kanyang salita, kung ano pa. Sa 2 Korinto pa rin, 4, sa talata na 8, 9 at 10. Ganito ang ating mababasa. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. So, ang punto ko rito, yung sinasabing pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nasisira. Kaya pag tayo'y sumampalataya sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako, tiyak ang pagtatagumpay. So, higit sa lahat, mga kapatid, pag tayo ay mananalangin, tutulungan tayo ng Panginoon. Mahahabag ang Diyos sa atin. Siyempre, marami tayong mga pangangailangan. Hindi naman sa lahat ng bagay ay lagi tayong nasa kaalwanan. Talagang may mga pagsubok, may mga titiisin tayo. Pero, pag ating panangnan ang pangako ng Panginoon, ano ang sabi? Dito ako magwawakas sa aklat ng Hebreo 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang itinuturo sa atin araw-araw, dapat tayo ay lumapit sa Panginoon. Sa ating paglapit sa Kanya, luklukan, magtatamo tayo ng biyaya. Bakit? May pangako ang Diyos sa atin. Pag tayo ay lumapit sa Kanyang trono ng biyaya, magtatamo tayo ng awa. Yan ang sabi, upang tayo'y magsipagtamo ng awa. Pag tayo ay lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos, makakasumpong tayo ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kaya ano ang gagawin natin? Manampalataya tayo sa pangako ng Diyos. So, isa-summarize ko yung aking sinabi. Pag tayo ay nanampalataya sa pangako ng Panginoon, nangangahulugan yan na
nagpapatuloy na presensya ng Diyos sa atin. Nangangahulugan yan na bibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan o kapangyarihang gawin ang kanyang kalooban. Pangatlo, nangangahulugan din yan ng tiyak na pagtatagumpay. So anong gagawin natin? Mga kapatid, lagi tayong lumapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Upang tayo ay kahabagan, upang tayo ay kaawaan, upang sa panahon ng ating pangangailangan, ang tulong ng Diyos ay sa atin. Tayo ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito at kami ay muling makakalapit sa trono ng biyaya upang kami ay magpahayag ng aming mga panalangin, mga pagpupuri at pagpapasalamat, mga kahilingan na tiyak ay pinaglaanan mo na ng katugunan. Ang aming bahagi ay manampalataya sa iyong mga pangako. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Maraming salamat, Pastor Charlie, sa salita ng Diyos na iyong ibinahagi sa umagang ito. Ang Diyos ay mabuti, higit sa lahat sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Ito ay hindi lamang tao ang nangako. Pag ang tao ang nangangako, may kasabihan, napapako. Ngunit pag ang Diyos ang nangako, wala na siyang mas mataas na pwedeng gamitin kundi ang kanyang sarili. Ang mga tao sa lipunan ay nabibigo. Ito man ay anumang posisyon ang iyong hinahawakan. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ipinangako niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga pangako ay para sa kanyang mga anak. At ang gagawin lamang ng kanyang mga anak ay ito ay kunin o to claim it. At salamat sa Diyos sapagkat nasa banal na kasulatan, nasa salita ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa umagang ito ay sa ating prayer request, sa ating una, ipapanalangin natin ang ating apostle, ating evangelist let and church bishops. Pangalawa ay ang overseas Filipino workers sa kanilang lakas, pag-iingat at kaligtasan. Ang ating gobyerno, higit sa lahat ang ating presidente na siya ay gabayan sa pamamalakad at sa mga desisyon niya upang sa mga suliranin ng bansa, ito ay matugunan. Gayun din ang ating mga global churches and ministers ay ating ipanalangin. Lalong-lalo na mga kapatid, ang mga pioneering works, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa abroad. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon sa araw na ito na makadulog sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Glory to God. Ating awitin, there is nothing like the presence of the Lord. At minsan pa tayo po ay mananalangin. There is nothing like the presence of the Lord, just to worship and to see Him lifted high. There is nothing like the presence of the Lord, just to worship and
May the Word of God give us comfort and help us to strengthen our faith in Him, especially in these times. Thank you for watching the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch live streaming. Join us again on the following schedules. May the Word of God give us comfort and help us to strengthen our faith in Him, especially in these times. Thank you for watching the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch live streaming. Join us again on the following schedules. May the Word of God give us comfort and help us to strengthen our faith in Him, especially in these times. Thank you for watching the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch live streaming. Join us again on the following schedules.